Whatever comes our way, we will not fear nor worry, for in His hands are greatness and power and glory to help us all the way. Ito ang Let's Pray Pilipinas, live in Metro Manila. Welcome back to Let's Pray Pilipinas, a place where you don't have to pray alone. Muli mga kaibigan, mga paglaom at mga kapatid ay kayo ay wini-welcome po namin dito sa Let's Pray Pilipinas. Tunay nga po no, na tayo ay pinagpala ng Panginoon ng panibagong buhay, panibagong kalakasan at napakaraming mga bagay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya purihin po siya. At ito na naman, no, isang Friday na binigay sa atin upang magsama-sama tayo muli upang pag-usapan yung ating napapanahong talakayan at of course ay magsama-sama tayong manalangin bilang mga magkakapatid at mga magkakaibigan dito sa Let's Pray Pilipinas. So of course tayo ngayon yung napapanood sa ating mga local channel, Channel 44, GSAT at Channel 37 and of course sa ating Facebook Live at facebook.com/Let's-Pray-Pilipinas. Maligayang panonood po sa inyong lahat na naririyan. At speaking of mga prayer requests and praise reports, ay atin na pong simulan. Yung ating pong first set ng ating mga ipapanalangin sa araw na ito. So minatanggap po tayong praise report na nagwala po kay Miriam sa Avedra ng RT Lim, Zamboanga, Sibugay. So nagpanalangin po siya, sabi niya ay thanks God for miracle of healing. Thanks all for your prayers. For Louie Saavedra, God healed her. Ayan, praise God. She was confined 38 days in Adventist Medical Center, Manila. So, dyan lang po sa Mamsi, sa sakit na lupus. At kidney niya ay na-damage daw po. Pero by God's mercy and love, ay nga, sabi, God's mercy and love is so unlimited. She has now recovered. Yes, praise the Lord. And may natanggap po tayo mula kay Ruth Kaintoy Oreo ng Bulua Zone 8, Cagayan de Oro. Pinasama niya sa panalangin yung kanyang asawa na si Joselito Oreo na uuwi galing daw po sa ibang bansa at sana raw po maging negative daw sa kanyang swab test. And thank you so much for the prayer. Dumating na raw po yung kanyang asawa ng ligtas at negative daw po doon sa COVID. And thank you so much. Yes, praise the Lord. And of course, meron po tayong tanggap mga prayer request naman. Meron po tayong natanggap mula kay Jeneline De Duro. The swab test for my brother, Rowie De Duro, who is a frontliner daw po sa Saudi. Ay nag-positive daw po siya. Let us continue to pray for this complete healing. And please also pray for me for my second chemo with my ovarian cancer stage 1C. And this coming December 14 daw po. Thank you so much. Yes po, ipapanalangin po natin yan. And we have another from number 2682. Paisama po sa panalangin ng aking kapatid na si Bem Pasco na may brain tumor daw po at doon ay na-paralyze daw po siya and parte daw po ng kanyang kamay at ganyan din po at nawala raw po yung kanyang eyesight. And please continue praying for her soon full recovery, which only God can make it possible. Of course, yes, amen. And thank you so much for your care and prayers. Ayan, meron pa po natanggap mula kay number 8046. Paisama po sa panalangin daw po si Mamerto Reyes na dahil daw po meron po siyang karamdaman at sana daw po ay mayroong tumakatulong sa kanyang pamilya. Salamat daw po. And we have another phone number 0828 requesting prayers for my niece, Dr. Jennifer Salvador Ramos, sa kanyang work as rural health unit head daw po. Maraming salamat. And we have another phone number 3362. Paisama po sa panalangin na sana mabenta ng aming lupa upang kami ay mayroon ng pambayad sa aming utang and ma-provide daw po yung kanilang needs for their parents. At makapasa rin daw po siya sa client meeting para makapag-start na daw po siya makapag-work. Salamat and God bless. So yan po yung ating mga tanggap na mga prayer requests and praise report sa ating first set. So
Again, especially doon po sa mga nagpadala po ng inyong mga prayer requests, inyong praise reports, nawa, samahan niyo po kami sa panalangin. Kung nasan man po kayo, sa inyong mga tahanan, or sa inyo, maybe sa office, or kung nasan man po kayo, or kung ano man po inyong ginagawa, na nawa, samahan niyo po kami sa panalangin. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na mapagpala, at Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Ikaw na Diyos na nakaalam ng aming mga pangailangan. Ikaw rin po nakakaalam ng aming mga puso at isipan. Alam niyo po ang hinanais ng aming mga puso at kung ano ang aming mga pinagdadaanan. At ngayon nga po ay una sa lahat, nais po namin kayong pasalamatan at papurihan sa inyong kadakilan, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan. At yun nga po ay kayo po ay tunay dumidinig ng mga dalangin. Sa amin pong mga kapatid, especially dito po sa nagpadala po ng mga praise reports, patuloy po namin kayong pinapupurihan, pinasasalamatan. Sa amin pong kapatid na si Miriam Saavedra na nagpanalangin po para sa kanyang for Louis Saavedra na siya po ay naka-recover na. Tunay nga po na kayo ay Diyos na bibigyan ng kagalingan. Maraming salamat po at nawa patuloy na maranasan ang kalakasan at kagalingan sa ilaman ng gagaling. Ama namin Diyos, nagpapasalamat din po kami sa aming kapatid na nagpanalangin po sa kanyang asawa na si Ma'am Ruth na nakarating po ng ligtas at nag-negative po ang kanyang result sa kanyang swab test. Maraming salamat po at nawa ang pamilya pong ito ay patuloy na magbigay papuri sa inyo sa inyo pong kabutihan. Maalala po nila na may Diyos na nagmamahal at nag-aalaga at nagbibigay ng proteksyon sa kanila. At gayon din po sa aming mga pinapanalangin na mga dalangin again sa aming mga sarili ay maaaring wala kaming karapatan. Maraming salamat po dahil nariyan po si Kristo na aming tagapagligtas na inyo pong na nag-intercede po para sa amin at ang aming mga dalangin dumarating sa inyo pong naririnig. Amin pong dinadalangin sa inyo ang aming pong kapatid na si Rowie na siya po ay mag-undergo ng swab test ay nawa na siya po ay nag-positive po actually sa COVID. Nawa maranasan niyo po ang inyong pong pag-iingat na ma-recover po siya. At din po sa kanya pong kay Ma'am Jenny na siya po ay mag-undergo ng chemo. Nawa maranasan po nila kagalingan na sa ilangan po nanggagaling. Din po sa aming kapatid na nagpanalangin po kay Ben Pasco na siya po ay na dumaraan din po sa matinding karamdaman sa kanyang paralysis. Kayo po nawa ang maranasan niyo po ang inyong kagalingan at ang kalakasan po bigay po sa kanya. At ganyan po sa aming kapatid na kay Mamerto Reyes na siya po ay may karamdaman din po. At ganun din po kay Dr. Jennifer Salvador na siya po ay mag-iisang head. Nawa, kayo po ang manguna sa kanya na kayo po ang magli-lead na hindi po siya mag-decide on her own but lahat po na kanyang gagawin ay para po sa inyong kapurihan or for thy glory. Dear Father, sa patuloy po tayong panalangin nilapit po namin panalangin para po sa aming kapatid na sila po ay nagbebenta ng kanilang lupa at nawa maging maayos po lahat ng mangyari po lahat ng naayon sa inyong kalooban. Amin pong dalangin naman namin Diyos na patuloy na maranasan ng mga tao pong ito na bawat isa, kahit po ako, na ang inyo pong paggabay, ang inyo pong pangunguna, nawa ang banal na Espiritu ang siyang sumaamin, maranasan po ang comfort at ang kasiguraduhan na sa ilaman ng gagaling at magkaroon po kami ng confidence na lahat po ng ito inyo po diringgin ng naaayon po sa inyong kalooban sapagkat dahil po inyo po ipinangako at kayo tunay nga po na kayo ay matapat. Maraming salamat po Ama namin Diyos sa pagdinig niyo po at patuloy na pagtugon niyo po sa aming mga dalangin sapagkat ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Amen. So, ayan po, maraming salamat po
una sa lahat, sa Panginoon, sa lahat po na ito, tunay nga po na dumidinig po siya ng mga dalangin. At ayun nga po, meron po tayong mga prayer requests before na ngayon po ay naging praise reports na. Kaya patuloy po namin kayo inaanyahan na magpadala ng mga prayer requests o yung praise reports dyan po sa mga numbers na nakikita nyo po sa inyong screen. And of course, sa ating Facebook Live. Ngayon po ay pwede po ay mag-comment at mamaya po ay ating i-address po. Ayan po ang ating mga panalangin yan. At yun nga po, patuloy po tayo na magpanalanginan mga kapatid sapagkat ang Panginoon ay nariyan lamang para sa atin. Ayun nga po, no? Sa pagpapatuloy ng ayan, nawa marami pa pong mabless, kaya patuloy niyo lamang po i-share itong ating live stream, at kung pwede po ay mag-host ng watch party, and yes, nawa marami pa pong mabless through this program. Ayan, so yun nga po, no? Marami tayong maaaring pag-usapan, ngunit sa umagang ito actually ating aalamin, so of course alam natin yung actually itong linggong ito ay celebration po ng Let's Pray Pilipinas, and again praise God for all of the sustenance na binibigay ng Panginoon sa bawat isa, and even this program na nagpapatuloy all by God's grace. So ang ating topic actually for the whole week is the Lord's Prayer, and nandun tayo sa last part for this Friday. Sabi, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So ayan po yung last part ng ating ng tinatawag the Lord's Prayer. Actually, this is Jesus teaching us to pray. And yun nga po, kaya wag po kayong aalis at ating pong tatalakayin yan pagkatapos po ng mga ilang paalala. COVID-19 is a highly infectious respiratory disease caused by a new coronavirus. But how can we protect ourselves and our community from getting and spreading COVID-19? Well, here are the common signs of infection, and it includes respiratory symptoms like fever, coughing, shortness of breath, and breathing difficulties. In more severe cases, infection can cause pneumonia, severe acute respiratory syndromes, kidney failure, and even death. The standard recommendations to prevent infection spread includes regular hand washing, covering your mouth and nose when coughing or sneezing, wearing face masks, eating healthy food, and drinking plenty of water. Now remember, prevention is always better than cure. Difference it says in Isaiah chapter 41 and verse 10, "So do not fear, for I am with you, and do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Welcome back sa Let's Pray Pilipinas. Again, mga kaibigan, mga paglaom at mga kapatid, kami ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtutok dito sa Let's Pray Pilipinas. Again, we would like to extend our greetings sa lahat po ng nanonood, especially po sa inyo po, nasa inyo pong mga tahanan, maaaring nandiyan po isa inyong mga TV. Again, we cannot greet your names as much as we wanted to. Pero anyway, nawa pagpalain kayo kung nasan man kayo, kung nanonood kayo sa TV. And of course, sa ating Facebook Live, nais ko pong batiin yung ating pong mga kaibigan na kasama dito. Kaya patuloy po kayo na mag-share ng inyong ng ating live stream, at pwede po kayo mag-comment dito. Ayan, meron po tayo natanggap first kay Ma'am Joy Silvano, kay Ma'am Linda Bana. Ayan, greetings po sa inyo. May God bless din po. May God bless you all din po. And si Bob Miller, of course, ayan, happy preparation day. Thank you. Happy 5th anniversary daw po sa Let's Pray Pilipinas. Yes, thank you so much and God bless. We have from Junette Sumagang. Ayan, maligayang panonood din po.
kay Shirley Digno, ayan, happy preparation day. And kay Anna Faith Asube, ayan, good, amen, no? Maraming salamat daw po sa isang manibagong umaga na binigay tayo ng Panginoon. Yes, and kay Ma'am Marites Dailantar, ayan, magandang araw daw po. Ayan, meron po siyang prayer request, sige po, mamaya po ay ating i-address yan. Maligayang panonood din po sa inyo. Kay Tita Janet, hello po, and good morning sa inyo ni Kath. And of course, aking ina, si Ma'am Emily Villanueva, good morning. And kay Paler Palma Solar Erango, ayan, happy preparation day po sa inyo. And kay Leo Paronda, ayan, good morning sir. And kay Nonoy San Jose, na meron din po siyang prayers po para mamaya. Sige po, God bless po sa inyo. And Erlinda Villaferte, ayan, lagi rin po natin nakakasama. Kay Broadway Barte, hello po sa inyo. And so may mga tanggap po tayong mga prayer requests and praise reports actually, mamaya po i-address po natin yan. Kay Josie Hastiliana, maligayang panonood din po sa inyo. And so yan po, actually si Brother Broadway ay from London, ayan. God bless po sa inyo na nandyan po sa London, and thank you rin po sa iyo, greetings for the anniversary greetings po. And of course, meron po tayo tanggap mula kay Eileen San Jose, ayan, na prayer request din po actually. So mamaya po ating i-address ng mga yan. So ayan, maraming salamat po sa inyo po, nagpadala po yung mga ng inyong pong mga comments, and may mga prayer requests and praise reports din po tayo natanggap. Anyway, again, we are encouraging everyone na kung meron po kayong mga thoughts or yung mga reflections, or kung meron man po kayo na nais i-share na related po dun sa ating topic for this day, ay inyo pong i-comment lang po sa ating Facebook Live, and mamaya po ay ating babasahin yan. So, ayun nga po, yung ating pag-uusapan ay tungkol po sa linya na for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ayan, amen. So, yung pagdating sa panalangin na ito, talagang this is a very powerful statement. So, kayo mga kaibigan, ano ba yung mga naiisip nyo kapag dun sa part niya especially? No, it's good to contemplate actually yung to take point by point yung prayer ng Panginoon na yun actually, nung tinuruan niya yung mga apostles na manalangin, yung kanyang tinuruan niya yung kanyang mga disipulo na manalangin. So ayun, please comment down below yung inyo pong mga thoughts regarding that. So dun pa lang sa for thine is the kingdom, the power and the glory forever. So makita dun, thine is the kingdom and the power and the glory. So ibig sabihin, that is a declaration na that God will shall be your king, na siya talaga ang inyong hari, ang hari ng inyong buhay. So thine is the kingdom and the power. So binibigay niyo na sa kanya yung inyong consent na to take over sa iyong buhay, the power and the glory. So wala tayong i-take, we won't take anything for ourselves, walang glory or nothing of ourselves, but His glory, be manifested sa ating buhay. So, whenever we pray, and that is the importance of prayer actually, that we are taught, tinuturuan po tayo, na laging ang ating sentro ng ating buhay ay ang ating Panginoon, na siya mismo, na sabi, thine is the kingdom and the power and the glory forever. So, you are saying that forever. So, you are declaring that for all eternity. So, from that point on that you are praying, na ikaw ay lumapit sa Panginoon, this is declaration na ibinibigay mo na sa Kanya lahat. For His, kumbaga, di ba, ang sabi nga ng Panginoon, abide in me and I in you. So, ibig sabihin, siya na po yung maghari sa ating mga puso.
parang yung kanyang throne ay magiging yung ating mga puso, no, sa ating puso ay siya maghahari. There's a place there, no? Siya yung may trono ang Panginoon sa ating mga puso at ating isipan, na siya na po ang nananahan, ano? And actually, ayun nga, ano ba yung kahulugan? Ito, another question, mga kaibigan. We hope and pray ano na share din po kayo na inyong mga comments or inyong pong mga thoughts regarding this. So, ano ba yung mga dapat nating isipin, no? At the end of the day, through every trials, and ayun nga, ano yung kahulugan kung bakit dapat palagi nasa isip natin na at the end of the day, and in lahat ng trials, our God is still great and powerful. So, ayun, no, yun yung actually yung part na yon ay sinasabi doon ay actually pwede nating balikan yung some of the passages dito, di ba? So, una nag-start is our Father. So, makikita natin na first, nag-start siya dun sa our Father, who art in heaven, which art in heaven, hallowed be thy name. So, napakaganda, no? Nag-start siya na God coming to us as a Father. Napakalapit sa atin. Hindi natin kailangan lumayo. Pero nag-end siya doon sa prayer na thine is the kingdom. So, hindi lamang siya as a father to us, but also as a king, the king of our lives, the owner of our lives, the creator, and the power and the glory. So, doon talaga is proclamation, of what God can do in your life. Na yun nga, kahit no matter what the circumstances, no matter what anong pagdaanan natin, but this reminds us na again, we have a sovereign God. We have a God that loves us so. Actually, gusto ko po i-share sa inyo a few verses na nagsasabi po dito. And this is, I believe it's in the book of Romans, kung di po nagkamali. I think, ayan. And this is Romans chapter 8. Romans chapter 8. And verse 30, mag-start po tayo sa verse 35. Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? So, ayan, sabi, shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. So, yung pagmamahal ng Panginoon, this is our greatest parang possession na maaari nating panghawakan. Kaya 'di ba sabi, for thine is the kingdom, the power, and the glory. And we know that the glory has something to do with the character. And the character ng Panginoon is love. 'Di ba sabi, he that loveth not, knoweth not God, for God is love. So, talagang dapat yun yung parang theme lagi ng ating buhay, kundi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Mga kaibigan, pinaalalahanan po tayo ng Panginoon na ganun po, once that we take in, nagkaroon po tayo ng relationship sa Kanya, ay it will never fail. Sabi nga, diba, love never fails. Ang Panginoon, He never fails. Na once, na magkaroon tayo ng ganoong relationship sa Panginoon, I tell you, we need really, yun ang pinakang greatest desire ng ating mga puso't isipan. Nais ko pong basahin pala yung ating mga comments dito. Sabi nga po dito ni Ma'am Linda ba, sabi, let's reflect the image of Jesus fully. See Christ in fullness to perfection of God's character. Amen.
So, yun nga, no? Kaya nga sabi rin ng Panginoon, di ba? Let your light so shine before men that they may see thy good works and that they will glorify your Father which is in heaven. Ayan. So, anyway, atin na pong babasahin pala yung ating pong promise of the day na mababasa po natin sa 1 Chronicles chapter 29. So, this is 1 Chronicles chapter 29 verses 11 and 12. Ayan, napaganda pong promise na to. Sa verse 11, it says, Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Both riches and honor come of thee. Thou reignest over all. In thine hand is the power and might, and in thine hand is to make great and to give strength unto all. Amen. So, ayun po, yung ating promise of the day. And tayo na po itutungo sa ating second set natin mga prayers. So, meron po tayong natanggap na prayer request mula po from number 8171. Please include in your prayer the incoming wedding of Stephen and Lylene, that they will be guided, and praying for the healing from sugar and cholesterol problem of Stephen. Thank you. Yes po, we have another from Sheila. Paisama po sa panalangin si Julie Bon Orano na natanggap na raw siya sa kanyang trabaho at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Salamat daw po. And we have another from 7073. Paisama daw po sa panalangin si Lola Narsing na gumaling na daw po sa kanyang karamdaman na UTI actually. And we have another from number 8862. Paisama daw po sa panalangin na makabayad na raw po ang kasama daw po nila sa kuryente daw po nung nakaraan daw pong buwan. And we have another from Daisy Gumahad. Pinasama po sa panalangin daw po ang kanyang buong pamilya na malayo sa anumang kapahamakan at sakit na dulot ng kalamidad at pandemya, of course, and lalo na raw po sa kanyang asawa na nandun daw po sa Qatar at ganyan din po sa mga mag-anak niya daw po sa ibang bansa. So, meron po tayong natanggap ng mga prayer requests actually dito sa ating pong Facebook Live. Ayan, meron po tayong natanggap kay Ma'am Marites Delantar. Ang sabi niya po ay pasali daw po sa prayer yung kanya daw pong mga anak na 3. Sila daw po ay may sipon at lagnat na sana raw po ay gumaling daw po sila. Ayan, and 2 years old daw po yung kanyang bunso na mayroon daw pong asthma. Nahirapan daw po siya huminga. And ayan, prayer request din daw po for good health. And always, of course, as always, sa kanyang family, kay Ma'am Linda Bana po ito, and to all of us, protection from COVID, and especially to the frontliners. Yes po, thank you po. God bless. And we have kay Ma'am Gemma Dasa. Si Sister Gemma, churchmate ko po, siya ngayon ay meron po stage 4 breast cancer. Ayan, nawa ay maranasan na pinakagalingan. And prayer din daw po for Amor daw po. Meron daw po siyang dysmenorrhea and masama daw po yung kanyang pakiramdam. And we have another from Sir Nonoy San Jose. Pakisama daw po sa prayer si Rudy Sisilan na meron daw pong karamdaman sa spinal cord. Ayan, pagalingin daw po sana siya ng Panginoon. Salamat po. And meron pa po tayong natanggap mula kay Erlinda Villaverde. Sabi niya, please pray for sa kanya daw pong right ear na painful, and also sa kanya daw pong husband and children for good health and protection daw po. And I think we have another from Eileen San Jose. Sabi niya raw po ay paisama daw po sa panalangin si Sister Ludi Susilan na yun nga po sa spinal cord ay meron po siyang karamdaman. Anyway, so I guess yun po yung ating mga natanggap for this day. Again, we are inviting everyone, especially dyan po sa mga nagpadala po ng mga prayer requests and prayer supports. Please, samahan niyo po kami sa panalangin. Let us pray. Our dear Heavenly Father, again, we would like to thank you and to praise you. Indeed, hallowed be thy name. For thine, indeed, is the kingdom and the power and the glory. Dear Father, we would like to come unto you with all our hearts and our minds humbled before thee, knowing that you are the one who is able. You are the one who can only help us, especially during these times of need, and that in whatever situation that we are in, we will not forget about you, that you are in control of all of this, and that you are the one who has loved us first.
that you will never leave us, you will never forsake us, that your faithfulness, your words, we can keep and that we can rely on. For you cannot deny yourself. Dear Father, you have heard these prayers. You have heard the prayer that you have seen, the things that we have read here, the names of these people that they are undergoing through different circumstances. Dear Father, we just pray that may their hearts and their minds be tuned with you. May they know that you are God indeed, that may they indeed experience peace coming from you, only coming from you, dear Father, amidst all these crises or these things that are going on. Dear Father, thank you so much for the things that you have been doing in our lives, the things that you have provided for us, and for all the things that you have given us. For indeed, you are a great and loving God. Thank you so much for hearing and answering our prayers. For all these things we ask. In Jesus' name we pray. And for His sake. Amen. And so again, maraming salamat po sa inyong lahat. At meron po tayong reminder actually from Sister White. Sabi nga dito, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His." And actually, this is from Daniel. And this is a prayer of Daniel. "And He changes the times and the seasons. He removes kings and raises up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with Him." So this is from Daniel chapter 2, verse 20 to 20. Maybe be reminded of this, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. So if you want to know more about Let's Pray Pilipinas, you can visit the Facebook page, Let's Pray Pilipinas. And of course, you can download the Hope Channel app in our Play Store or Apple Store. And if you want to watch other videos, you can just go to hopechannel.com, www.hopechannel.ph. So, again, maraming salamat po sa inyo sa paisama po dito sa Let's Pray Pilipinas. Muli ay kayo po ay inaanyayahan po namin na magpadala ng inyong mga prayer requests, inyong prayer supports dyan po sa mga numbers na nakikita niyo po sa inyong screen sa format na name/location, and of course inyong prayer requests and inyong prayer supports. Muli ay samahan niyo po kami dito lamang sa programa na kung saan sa panalangin ay lagi kami kasama. Ako po si Miguel Villanueva, nagsasabing, "Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near." Ito ang Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.